nangangailangan ang sistema ng hindi bababa sa 92,000 posisyon. Napakahalaga ng tungkulin ng aming mga guidance personnel sa pagbibigay ng suporta sa mental health, pagpapatupad ng child protection policies, at pagtiyak sa holistic na pag-unlad ng mga mag-aaral. Gayun naman, tinutuunan ng panukalang alokasyon, halos 10% lamang ng pangangailangan sa guidance counselors. At hindi pa mga lisensyadong guidance counselors ang mga nasa posisyong ito. Higit pa rito, nananatiling malaki rin ang kakulangan sa mga health professionals tulad ng school nurses at mga dentists. May mga paaralan na walang man lang ganitong serbisyo, bagay na naglalagay sa panganib sa kalusugan at kapakanan ng libo-libong mga mag-aaral. Mga silid-aralan. Ang kakulangan ng silid-aralan na tinatayang aabot sa 165,000 ay patuloy na nagtutulak sa mga paaralan na magpatupad ng double o maging triple shifting. Nananatiling kulang din ang alokasyon para sa mga pasilidad sa WASH o Water, Sanitation and Hygiene at elektrifikasyon na naglalagay sa panganib sa kalusugan at kaligtasan ng libo-libong paaralan. Sa panukalang 2026 budget, 4,000 bagong silid lamang, aralan lamang ang nakalaan. Isang patak sa dagat kung ihahambing sa laki ng pangangailangan. Mula 2021 hanggang 2024, 7,267 classrooms ang budgeted at target. Ngunit, 3,597 lamang ang aktual na natapos. Wala pa po sa kalahati ang naisagawa. Sa usapin ng repairs, 10,326 paaralan ang nakapaloob sa plano mula 2022 hanggang 2024. Ngunit, 5,132 lamang ang tunay na naayos. Samantala sa mga silid-aralang na pinsala sa kalamidad, 5,496 ang budgeted para kumpunihin mula 2022 hanggang 2024, ngunit 1,811 lamang ang natapos. Sa learning materials at ICT integration sa mga paaralan, nakalaan ng 11.2 bilyon para sa 135.6 milyong aklat-aralin. Subalit, nananatiling malayo sa target ang aktual na distribusyon. Mula sa 71.4 milyong nakaprograma, 5.2 milyon lamang ang na-deliver hanggang Disyembre 2024. Katulad nito, 16.5 bilyon ang inilaan mula sa DepEd Computerization Program, isang 576.8% pagtaas mula sa 2.4 bilyon noong 2025. Ngunit, 3,285 paaralan lamang ang makikinabang. Maliit na bahagi ang kabuang 48,000 pampubliko na paaralan ng bansa. Dagdag pa rito, nananatiling kulang ang pondo para sa internet connectivity. Actually po, wala pong internet sa lahat po ng paaralan. Kaya't offline pa rin ang nakararaming paaralan. Nagpapatuloy ang malalim na digital divide na naging matingkad noong pandemya. Hindi rin ligtas sa ganitong problema ang iba pang mga kagamitan. Mula sa 12 milyong science and math packages na nakabudget, 8.1 million lamang ang na-deliver hanggang Disyembre 2024. Sa TVL o Technical Vocational Livelihood Equipment, 1.5 milyon ang nakaprograma, ngunit 511,963 lamang ang naipamahagi. Sa mga SUCs o State Colleges and State Universities and Colleges, ay nakatanggap lamang ng 135 bilyon sa budget nito. Sa 116 na state universities and colleges sa bansa, 26 ang nakapagtala ng tuwirang kaltas budget para sa 2026. Samantala, marami pang mga SUCs ang biktima naman ng matinding kapos budget.
kung saan ang aktual na naaprubahang pondo ng NEP 2026 ay malayong mababa kumpara sa mismong hinihingi ng mga pamantasan. Magreresulta lamang ito sa patakarang kaltas budget at kapos budget sa patuloy na kakulangan sa materyales at pasilidad, kakaunting slot para sa mga mag-aaral at pagtulak sa mga SUCs na makipag-alyansa o makipagtrabaho sa mga malalaking korporasyon kapalit ng pondo. Kasabay nito, nananatiling kulang ang pondo para sa universal access to quality and tertiary education. 27.4 billion lamang ang budget nito at sasaklaw lamang sa humigit kumulang 1.3 milyong estudyante. Sa libo-libong kabataang nag-aaral sa SUCs, mismong gobyerno ang umamin na 4 sa bawat 10 estudyante ang napipilitang tumigil. Attrition rate kahit nasa kolehiyo na. Hindi rin natatapos ang mga proyektong infrastruktura ng mga kolehiyo at universidad at hindi natutugunan ang pangangailangan para sa promosyon at regularisasyon ng mga guro at non-teaching personnel. Lumalala ang kontraktualisasyon sa mga SUCs na lalong nagpapabigat sa kondisyon ng paggawa. Pinakamatingkad na kontradiksyon ang pagkumpara ng pondo para sa edukasyon sa 2 trilyong nakalaan para sa pagbabayad utang. Halos doble ng kabuuang budget para sa edukasyon. Habang nananatiling masisikip ang mga silid-aralan at kulang ang mga guro, patuloy na dumadaloy ang pondo ng bayan patungo sa malalaking proyektong infrastruktura sa ilalim ng Build Better More. Ipinapakita nito ang isang fundamental na pasya sa patakaran, unahin ang pagbabayad sa utang at pribadong kapital kaysa sa karapatan ng mamamayan sa dekalidad at abot-kayang edukasyon. Ano po ang aming mga panawagan, Sen? Ito po. Doblihin ang budget sa edukasyon upang tugunan ang sistematikong kakulangan. Dapat itaas ang budget sa edukasyon tungo sa 6% ng gross domestic product upang matiyak ang sapat na pondo para wakasan ang matagal ng mga kakulangan. Mag-hire ng hindi bababa sa 150,000 bagong guro upang maresolba ang mataas na pupil-teacher ratio at maiwasan ang labis na pasanin sa pagtuturo. Mag-hire ng hindi bababa sa 92,000 na guidance counselors, 2 sa bawat pampublikong paaralan sa buong bansa, upang matiyak ang sistematikong suporta sa mental health at child protection ng mga mag-aaral. Kasabay nito, dapat tiyakin ang sapat na bilang ng mga healthcare practitioner tulad ng mga nurse at dentista sa bawat paaralan na nakaayon sa laki ng populasyon ng estudyante upang matugunan ang mga pangunahing pangangailangan pangkalusugan at kagalingan. Magpatayo ng 165,000 silid-aralan at tiyakin ang pagkakaroon ng sapat na pasilidad para sa tubig, sanitasyon, elektripikasyon at mga laboratorio. Tiyakin ang universal na access sa mga kagamitang panturo at digital infrastructure, kabilang ang kumpletong internet connectivity para sa lahat ng pampublikong paaralan. Dagdag na pondo para sa mga state universities and colleges. Palawakin ang pondo para sa universal access to quality tertiary education. Magpatupad ng makabuluhang pagtataas ng sahod at benepisyo para sa mga guro at kawani ng edukasyon. Patuloy na pasan po ng mga guro at non-teaching personnel ang napakalaking responsibilidad ng walang makatarungan kabayaran. Agarang isinusulong ang sumusunod. Itaas ang panimulang sahod ng Teacher 1 sa 50,000 o iangat patungong SG 15 ang sahod ng Teacher 1 upang umayon sa pamantayan ng pagiging profesional ng mga guro.
Itaas din ang 36,000 ang panimulang sahod ng mga kawani at itaas sa salary grade 16 ang entry level na sahod para sa Instructor 1 para sa mga state universities and colleges. Palawakin ang benepisyo para sa kaguruan, kawani at education support personnel bilang pagkilala sa kanilang papel sa pagpapanatili ng operasyon ng paaralan at kapakanan ng mga mag-aaral. Siguraduhin ang tenure at igalang ang karapatan sa paggawa. Wakasan ang mapagsamantalang kontraktual at volunteer ng mga eskema. Ipaglaban ang mga demokratikong karapatan ng mga kaguruan at siguraduhin ang partisipasyon ng mga guro sa pamamahala sa edukasyon. Dapat nakabatay sa tunay na dialogo sa sektor ng edukasyon ang reforma sa budget at patakaran. Dapat tiyakin ng pamahalaan ang sumusunod. Garantiya ang karapatang mag-unyon, mag-organisa at lumahok sa mga talakayang patakaran ng walang takot sa panggigipit o paghihigpit. Magtatag ng mga mekanismo para sa aktibong partisipasyon ng mga guro sa pagsusuri ng kurikulum at paghubog ng polisiya sa edukasyon sa lahat ng antas. Idirehe ang mga prioridad sa pananalapi patungo sa edukasyon at serbisyong panlipunan. Ang paglalaan ng 2 trilyon para sa pagbabayad utang at 1.556 trilyong piso para sa infrastruktura habang labis ang kakulangan sa mga paaralan ay nagpapakita ng baluktot ng prioridad sa pananalapi. Pinapanawagan namin ang mga sumusunod. Agad na imbestigahan ang mga maanumalyang proyektong infrastruktura, progresibong restrukturisasyon ng mga obligasyong pang-utang upang unahin ang serbisyong panlipunan lalo na ang edukasyon, higit sa interes ng mga nagpapautang. Pagpapatupad ng mga progresibong pagbubuwis tulad ng billionaire wealth tax upang pondohan ang edukasyon ng hindi pinapasan ng mahihirap at gitnang uri. Baguhin ang orientasyon, kurikulum, nilalaman, disenyo at mga teknika sa pagtuturo tungong makabayan, siyentipiko at makamasang edukasyon. Matibay na pundasyon ng kasanayan sa pagbabasa, pagsusulat at pagbibilang sa primaryang antas pa lamang na pinapaksa ang araling panlipunan, siyensya at teknolohiya. Pagpapatuloy at pagpapalakas ng MTB, MLE, o yung lingual education, tungo sa layuning mapalakas ang kasanayan sa pagbasa, pagsulat at pagbibilang bago pa mag-grade 4 at preserbasyon ng katutubong kultura. Hakbang-hakbang na Filipinisasyon ng wikang panturo sa mas maraming asignatura. Pagrerepaso sa nilalaman ng bawat gabay pang kurikulum. Epektibong content-based instruction na matibay na nakaugad sa pagsasanib ng teorya at praktika. Muling pagbabalik ng mahalagang asignaturang tinanggal sa ilalim ng K-12. Sa kabuuan, malinaw na ang krisis sa edukasyon ay hindi hiwa-hiwalay na suliranin, kundi bunga ng isang balangkas ng pamahalaan na inuuna ang pagbabayad utang at pagkakakitaan mula sa malalaking proyekto kaysa pagtupad ng tungkulin nito sa mamamayan. Ang paulit-ulit na kakulangan sa guro, silid-aralan, aklat, pasilidad at suporta ay sintomas lamang na mas malalim na pagpapabaya at makapamilihang oryentasyon ng Estado. Kaya't hindi sapat ang mga patak-patak na dagdag pondo o pansumandaling programa. Ang kailangan ay isang komprehensibong pagbabalikwas sa mismong prioridad ng pambansang budget. Una, dapat agad na doblihin ang budget sa edukasyon. Ikalawa,
Dapat tanggihan ang privatisasyon at public-private partnership schemes. Ikatlo, dapat ipagtanggol ang karapatan sa edukasyon at kalayaang pang-akademiko. Pag-abolish ng lahat ng confidential at intelligence funds. At pagtitiyak na mailalaan ang mga ito sa mahalagang programang pang-edukasyon gaya ng pamamahagi ng aklat at feeding initiatives. Ang krisis sa edukasyon sa Pilipinas ay resulta ng matagal ng pagpapabaya at pag-abandona sa responsibilidad ng ating Estado na tiyakin na nakakapag-aral at nakakapagtapos ang lahat ng kabataan sa dekalidad na edukasyon. Mabilis ipinangangalandakan ng ating Estado na prioridad nito ang edukasyon, pero sa gawa ay sinasabotahin ito sa pamamagitan ng paunti-unting pondo, debt-driven na pagbabudget at pagpapalawak ng mga PPP scheme. Ang resulta ay hindi reforma, kundi ilusyon ng reforma.